Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapasabak si Lilet sa bagong paligid niya bilang abogado. Mas lalalim pa ang karunungan niya ngayon. Mas magiging matatag siya. Lalakas rin kaya ang pakiramdam niya na si Patricia ang tunay na suspect sa pagpanaw ng nanay niya. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Makikilala ni Lilet ang isang magaling na abogado na bumalik sa PAW para magsilbi sa mga taong mahihirap na nangangailangan ng hustisya. Dito mas nagustuhan ni Lilet na pumasok imbes na sa private law firm dahil na rin sa mga nakasama niya sa selda. Naging inspirasyon kay Lilet ang mga kakosa niya sa kulungan na magsilbi sa mga pinagdamutan ng hustisya dahil sa kahirapan. Mapapasabak si Lilet sa interview na magaling na abogado ni Ella. Masayang binati ni Lilet si Attorney Abalos pero isang striktong attorney ang sumalubong sa kanya. Kinabahan si Lilet sa unang tanong ng abogado, parte ng interview nito. Pero dahil matalino si Lilet, nagawa niyang sagutin ang mga tanong sa kanya. Kahit paligoy-ligoyin ng abogado, ay magaling at matalinong sinagot ni Lilet ang lahat. Pero sa kabila ng magagandang sagot niya, iba ang reaksyon ng abogado. Hindi niya nagugustuhan ang mga sagot ni Lilet. Umuwi si Lilet na malungkot. Pakiramdam niya ay hindi siya matatanggap. Pero ang totoo, humanga sa kanya si Attorney Abalos. Hindi niya lang pinahalata na nagustuhan niya si Lilet. Tatawagan niya si Lilet sa mga susunod na araw para sabihin na nakapasa siya sa interview. Dahil naman sa pag-aakala ni Lilet na bagsak siya sa interview, malungkot siya. Nawawala ng tiwala si Lilet dahil pinag-iisipan siyang isang parasite na dumidikit lang sa mga sikat para maging sikat rin siya. Pero nilalayuan siya ng ibang lawyers na akala nila may ibang sakit siya na nakakahawa. Dahil ang mga bagay na ito ay sinabi ni Attorney Abalos sa kanya. Sinusubok ni Attorney Abalos ang katatagan niya sa masasamang salita upang mas maging matapang si Lilet at hindi siya mahihiya. Sa pagiging abogado, kailangan parating palaban, handang manindigan sa lahat ng pinaglalaban. Naglalabas ng sama ng loob si Lilet kay Tinang. Bilang isang ina, si Tinang naman ay pinalakas ang loob ni Lilet. Malaki ang tiwala ni Tinang sa kakayahan ni Lilet. Kahit maliit si Lilet, malaki naman ang paninindigan niya. Kailangan niya lang talaga maging matapang sa mga bagay na haharapin niya para sa mga susunod na kaso. Niyakap ni Tinang si Lilet. Dahil sa mga sinabi ni Tinang, lumakas ang loob ni Lilet. Handa na ulit siyang lumaban at harapin ang naghihintay pa na pagsubok sa kanya. Kung hindi man siya matanggap sa PAW, handa pa rin siyang makipaglaban para sa hustisya ng mga mahihirap. Tutulungan niya ang mga taong mas nangangailangan. Mas uunahin niya ang mga taong kulang sa material na bagay para makapagbayad ng isang magaling na abogado. Samantala, nag-date ang magkaibigan, sina Lilet at Kurt. Naudlot ang pag-amin ni Kurt ng nararamdaman kay Lilet noon. Hindi niya nasabi ang tunay na nilalaman ng puso niya. Kaya ngayong nalalapit ang birthday niya, masaya si Kurt na inimbitahan si Lilet na mag-dinner sa bahay nila kasama ang pamilya niya. Ipapakilala ni Kurt si Lilet sa pamilya niya. Nagulat si Lilet. Hindi niya inaasahan ang paanyaya. Kinakabahan siya. Sabi niya, sige, imbitahan rin natin sina Era at Trixie, pati ang mga kaibigan natin. Pero seryoso si Kurt. Hindi, Lilet, ikaw lang. Gusto kong ipakilala kita sa mga magulang ko at sa ate ko. Kabado talaga si Lilet. Ayaw niya pang pumayag. Pero dahil mapilit si Kurt at nakiusap na minsan lang naman siya mag-birthday sa loob ng isang taon, marami pa namang panahon na pwedeng makasama nila sina Trixie at Era. Importante lang ang araw na ito para kay Kurt. Nag-isip ng malalim si Lilet. Nakatitig si Kurt sa kanya. Maya-maya ay pumayag na rin si Lilet. Masayang masaya si Kurt. Sa bahay naghahanda na nga si Lilet. Naka-makeup na siya at nakapagsuot na ng magandang damit na bagay sa okasyon.
Tuwang-tuwa ang pinsan at bestie ni Lilet para sa kanya. Siya pa ang kinikilig. Tinutukson ni Melissa ang bestie. Bestie, iba na yan ha. Parang kinakabahan ka na kay Attorney Ignacio. Siya na nga ba talaga ang nagpapatibok sa puso mo? Napapangiti si Lilet. Ibig sabihin ay oo. Napasigaw si Melissa. Sabi pa niya, napakaganda mo ngayon, bestie. Feeling ko, bulag na lang si Attorney Ignacio kung hindi pa niya makita kung gaano ka kaganda. Good luck sa'yo, bestie. Sana pag uwi mo mamaya, may boyfriend ka na. Nagtatawanan silang magpinsan. Maya-maya ay sumulpot si Tinang. Nagbilin siya kay Lilet na mag-iingat. Masaya rin siya kung si Kurt ang magiging boyfriend nito. Dahil matagal na rin niyang kilala si Kurt. Malaki na rin ang tiwala ni Tinang rito. Nakangiti naman si Lilet. Sinundo na nga ni Kurt si Lilet. Tuwang-tuwa ang pamilya Matias habang sinisilip nila sina Lilet at Kurt habang pasakay sa kotse. Kinakabahan si Lilet. Pinalakas ni Kurt ang loob ni Lilet. Huwag siyang mag-alala dahil nandito naman siya. Mababait ang magulang niya at ang kapatid niya. Ngumiti na si Lilet. Inakay ni Kurt si Lilet paakyat sa bahay nila. Maya-maya, pinakilala ni Kurt si Lilet sa mga magulang niya. Maayos at masayang tinanggap si Lilet ng nanay at tatay ni Kurt. Naupo na sila sa hapagkainan. Maya-maya ay dumating na rin ang ate ni Kurt. Pinakilala ni Kurt si Lilet sa ate niya. Nakangiti naman ang ate pero mukhang strikta. Inalis rin agad ang pagkakangiti. Habang kumakain, nag-interview si ate kay Kurt. Tinanong niya kung tinitrain ba ni Kurt si Lilet. Ang sagot ni Kurt, hindi ate, magka-batch kami ni Lilet. Hindi ko na siya dapat i-train dahil mas magaling pa siya kaysa sa akin. Ako pa nga ang mas natitrain niya. Tumango-tango ang ate. Hindi naman bilib sa sinabi ni Kurt. Sa patuloy na pagtitig ng ate kay Lilet, may napansin siya. Mukhang mahiyain si Lilet. Nakangiti si Kurt. Nakangiti rin si Lilet. Pinagtanggol ni Kurt si Lilet. Naku ate, mukha talagang mahiyain si Attorney Lilet. Pero kapag nasa korte na yan, lalamunin na niya ang mga witnesses sa pagko-cross-examination niya. Napakagaling niya. Napakatapang lalo na sa mga suspect. Wala silang lusot kay Attorney Lilet. Kung magkakaroon siya ng susunod na kaso, imbitahan kita na manood sa hearing niya. Pinagtanggol rin ni Lilet ang sarili sa ate ni Kurt. Sabi niya, opo, mahiyain po talaga ako sa mga ganitong klase ng okasyon. Siguro dahil na rin sa kapansanan ko. Pero pinipilit ko pa rin na makiharap. Pagpasensyahan niyo na po kung ganito ako. Sa simula ng pagkakakilala natin, pero magkakapalagayan rin po tayo ng loob. Kahit kabado si Lilet ay ngumingiti pa rin siya. Naiilang pa rin siya sa dahilan ng pagiging strikta ng ate ni Kurt. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.